Nahuli kampo sa Cebu ang isang akyat bahay pero ang nang trespass hindi magnanakaw kundi isang unggoy. Kuya Kim, ano na? Buong akala ni Joseph, inuunggoy o niloloko lamang siya ng misis na si AC sa binalita nito. Nang kanilang bahay daw sa Argao, Cebu, pinasok. Hindi na magnanakaw kundi ng isang unggoy. Binidyuhan pala niya yung monkey na umakyat sa gate. Nag-ask ako kung anong ginawa nila. Nag-close lang ng doors. Tapos tumawag sila ng command center. Hinala nila mag-asawa. Ang nag-trespass na unggoy, gutom. Umakyat na ang monkey sa my window. Nakita yung shoes ng baby namin. Kinagat niya. Natatakot din kami. Baka kagatin yung anak namin. Saan kaya galing ang tila gutom na matching? Kuya Kim, bakit nga ba mahilig sa saging ang mga unggoy? Kuya Kim, ano na? Kuya Kim, ano na? Isa sa mga common misconception ay saging lamang ang kinakain ng mga unggoy. Nagsimula ang paniniwalang ito dahil ang saging ay nakikita sa mga may init na tropical na lugar. Ang lugar din kung saan nakikita ang maraming species ng unggoy. Kaya ang saging ay isa sa pinaka-convenient na pwedeng kainin ng unggoy. Ang unggoy naman na nag-trespass sa isang bahay sa Cebu ay isang Philippine long-tailed macaque. At ano naman ang kinakain ng Philippine long-tailed macaque? Ang mga Philippine long-tailed macaque ay mga omnivore. Ang mga omnivore ay mga hayop na kumakain ng halaman at kumakain din ng karne. Samantala, ang pamilya ni Joseph humingi na ng restback sa caretaker ng unggoy na nakawala pala mula sa kalapit na Argao Nature Park. Pumunta kinabukasan, nahuli yung monkey. Nag-bait sila ng banana. Pumunta yung monkey sa loob ng cage. Ang unggoy, bantay sarado na muli ng bantay nitong si Pedro. Ako po nag-rescue sa unggoy. Ito po si Tiana. Kung may makita tayong wild animals, huwag mo silang saktan. Itawag sa mga otoridad kaagad. Ang natutunan namin, hindi mag-panic. Know the emergency numbers. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Ramdam na ang pagmamahal sa kilig na paandar ng MRT3 ngayong Love Month. Pero sa Abril at Mayo, pagmahal ng pasahe naman ang aarangkada. Nakatutok si Joseph Moro. Where do broken hearts go ba? Aba, hindi raw sa MRT3, lalo ngayong Love Month kung saan ang mga sakay wala raw ligtas sa paandar hugot lines ni Cupido. Next station, I can show you the world. O baka naman sa Ayala View so much kayo makikita. Sino ang pipiliin ko? Mahal ko o mahal ako? Sino nga ba? Iniisip kita sa lahat ng oras. 24 oras kaya. Ito naman ang sabi, akala mo lamang daw wala, pero meron palang forever. Siyempre po. Naniniwala ko ba sa forever? Medyo hindi. Bakit? Kasi feeling ko sa mga tao na yun, hindi na siya, kunyari, sa love nakadepende yun. Sa buong buwan ng Pebrero, para sa mga in love ay mas mararamdaman nyo ang diwa ng pag-ibig pag dito kayo sasakay sa isang bagon ng MRT kung saan may mga nakadesenyo na pang Valentine's Day. Pinagmukhang mga upuan sa park ang upuan dito at kunwari may mga unan pa. At para kompleto ang Valentine's feels na may din ng tsokolate ang pamunuan ng MRT3. Pero merong isang nakakakilig na tagpo na hindi pinaghandaan ng MRT. Ang magkasintahang sina Mac at Yen, hinatak lamang nila para sa photo op sana pero nagulat na lamang ang lahat ng... Ay! Totoo, wait lang! Tila meant to be dahil kwento ni Mac mamayang hapon pag-uwi pa sana siya magpo-propose kay Yen na mag-iisang taon na niyang girlfriend. Ang sarap lang po sa feeling na may kaya palang talagang panindigan ka. Meron talagang tao na mag-i-stay dyan sa'yo. Kahit ang hirap-hirap mo nang intindihin minsan. Yun po. Yeah, congratulations. Thank you, love. I love you. Love you, Mark. Paano ang mga hoping pa rin? Sa MRT, may right timing. Ang timing ng MRT sa ngayon ay para raw sa pagmamahal. At ang pagmahal ng pamasahe na mahigit 2 piso rin sa boarding fare, sa summer na lamang daw ipatutupad kahit Disyembre pa ipinitisyon.
Ang expectation namin is mga baka end of April, ito, middle of May. Implementation. Yes, implementation. Kahit na maaprubahan ang aming proposal, magiging mababa pa rin tayo actually kesa sa mga aircon buses. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, para sa mga nagpaplano ng mga gagawin sa long weekend, walang sama ng panahong nagbabadyang makakaapekto sa mga susunod na araw. Sakto yan sa long weekend pero mag-monitor pa rin dahil kahit walang LPA o bagyo, may tsansa pa rin ng ulan sa ilang lugar. Base sa datos ng Metro Weather, bago magtanghali bukas may pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Kasama ang Zamboanga Peninsula, Soc-Sargen, Northern Mindanao at Davao Region. Kaya sa mga kapuso natin sa Davao de Oro na unti-unti pa rin bumabangon mula po sa matinding landslide, doble ingat sa posibilidad ng ulan. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Visayas maliban sa Negros Provinces, Aklan, Samar Provinces, Cebu at Bohol. Sa mga taga-Luzon, may hilang ulan sa Cagayan Valley, Cordillera, Mindoro Provinces, Palawan, pati sa Aurora at Quezon. Magiging maaliwalas naman ang panahon sa Metro Manila pero posible ang localized thunderstorms. Halos ganyan din ang magiging lagay ng panahon sa bansa pagsapit ng Sabado at Linggo. Samantala, simula po bukas, inaasahang aabot na sa buong Northern Luzon ang amihan. Pero mas lalakas pa raw ang bugso nito sa weekend. Bagyang may ibsa na mainit na panahon pero hanggang Luzon lang yan, ayon po sa Pag-asa. Patuloy na tumutok sa update sa mga susunod na araw. Sinagot na ni Carla Abellada ang puna ng ilang netizens kaugnay sa mga ibinibenta niyang pre-loved items online. At may wish din siya sa Widow's War co-star na si Bea Alonzo na may pinagdadaanan ngayon. Makichika kay Aubrey Carampel. Marami raw na-achieve na milestone si Kapuso primetime goddess Carla Abellana simula last year hanggang sa pagpasok ng 2024. Kabilang dyan ang muling pagpirma ng exclusive contract sa GMA Network at paglipat sa kanyang bagong bahay with her fur babies. Dream yun lifelong dream, lifelong plan. Na-envision ko lang siya one day. So, paano nangyari yun? So, hindi ko rin alam. Parang it's all a blur. But of course, I give all the credit to God. Kasabay ng fresh start ang pagde-declutter at ibinibenta niya online ang ilang personal items tulad ng shoes at bags. Nakasanayan na raw ni Carla na i-let go ang ilan niyang gamit na pwede pa raw mapakinabangan ng iba. Marami ang sumuporta, pero mayroon ding pumuna dahil hindi nila tugma ang presyo sa quality ng items. Yung totoo, grabe kayo. I would sell something na much less naman than how much I got it for, di ba? Lalo na dahil yung condition niya, depende din doon. Well, choice naman nila yun, of course, if they're interested, if they want to buy or not. At ngayong nagsisimula muli si Carla, ready na ba siyang makipag-date ulit? Ayoko ng blind date, di ako comfortable sa blind date. But dating, my goodness, I wouldn't say naman na I'm open to it. Pero parang ayoko pa siya masyadong isipin. And not that I'm blocking myself. Pero may mga nagpaparamdam. Meron naman noon, pero ngayon parang di na gaano or parang I don't know where they are. Magiging busy si Carla dahil magsisimula na ang taping ng GMA Prime series na Widow's War, kung saan makakasama niya si Bea Alonzo. At sa balitang pinagdadaanan ngayon ng co-star, hindi ako yung someone na parang itatanong yon or kukulitin siya or mag-fish ako. Hindi naman. That's very sensitive, private matter. So that's her personal life. Of course, I pray for her. I only wish she's okay. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Hinatira na po ng tulong ng DSWD Mimaropa ang nasa 200 pamilyang nasunugan sa Puerto Princesa City, Palawan. Bukod sa pagkain at tubig, binigyan ng damit, hygiene kit at matutulugan ang mga residente. Ayon sa BFP Puerto Princesa, halos 1,000 pamilya mula sa Barangay Bagong Silang at Barangay Pagkakaisa ang nasunugan kahapon ng madaling araw. Mabilis na kumalat ang apoy dahil pawang gawa sa light materials ang nasa 500 bahay. Pahirapan ang naging pag-apula. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog na tumupok sa tinatayang 3.2 milyong pisong halaga ng ari-arian. Wala namang naiulat na nasaktan o nasawi sa sunog. Bukod sa mga sasakyang sagabal sa kalsada, pinagsisita rin sa Pasig
pati bahay at hardware na sumakop sa bangketa. Nakatutok si June Veneracion. Pero huwag nyo kami itiin. Itinatakot nyo, mas malala ibibigay nyo eh. Nagkairingan ang motoristang ito at opisyal ng Pasig LGU nang masita siya dahil sa iligal umanong pagpaparada ng kanyang sasakyan sa Pasig City. Depensa ng motorista, mali na tiketan siya ng illegal parking dahil nag-unload lang daw siya ng gamit. Wala, sarado na isip sila. Oo, sige po, nasa sa inyo ho yun kung ayaw nyo makinig. Sa huli, na-issuehan rin siya ng violation ticket. Pare-pareho tayo taga-Pasig. Hindi dapat ganyan ang pakipag-usap ng mga officer, boss. Inikutan ng mga taga City Hall at MMDA ang ilang masisikip na lugar sa barangay Pinagbuhatan at Palatiw. Isinakay sa tow truck ang mga iniwan lang na nakaparada sa kalsada. Kalsada to, ginagawang parkingan, no? Tama po yan. Walang ligtas maging ang isang hardware store. Kinumpiska ang mga sako-sakong materyales na nakatambak lang sa kalsada. Ipinahinto rin ang construction ng isang bahay dahil nagpapasikip ang nakahambalang na materyales. Huwag tuloy ko, ha? Huwag tuloy ko. Pag tinuloy niya, lahat kayo, ipagkukulong ko, makasuha ko kayo ng disobedience. At lahat ng materialis nyo, kukumpiskay. Pati mga manok at kalapati na ang kulungan ay nasa bangketa, kinumpiska. Isa sa mga nakatawag pansin sa mga miyembro ng MMDA at Pasig City Hall ay itong gate na ito na naka-extend at inuokupahan na itong bangketa. Ang may-ari, binibigyan na lang ng ilang araw na alisin at ayusin itong gate. Kung hindi, ang mga taga City Hall at MMDA na raw ang sisira dito. Ang clearing operations, tugon daw sa reklamo ng mga barangay. Lahat ng mga nakiklear namin, bibigyan namin yan ng mga letter ang barangay chairman, no, para sila yung mag-maintain. Ngayong hapon, Fairview, Quezon City naman ang pinuntahan ng MMDA. May mga nato. Meron din mga natikitan kabilang ang driver ng isang driving school na umano'y illegal na nakaparada. Marami naman po tayong mga open spaces and some of them are government-owned, some are privately owned. So one of the remedies na pwede po natin tingnan is to open up these open spaces and make it into probably a paid parking area po. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Hindi raw makatatanggap ng subsidiya sa kuryente ang Palawan Electric Cooperative tulad ng hinihiling nito ayon sa Energy Regulatory Commission. Batay raw kasi sa pulisiya ng Energy Department, hindi maaaring makatanggap ng anumang subsidiya ang isang electric cooperative kung pumasok ito sa isang emergency power supply agreement nang hindi dumaraan sa competitive selection process. Pero pinabulaanan niya ng Paleco at sinabing sumailalim sila sa proseso noong 2018. Nilinaw din ng Paleco na ang inilabas na presyo ng kuryente na mahigit 14 na piso'y true cost of generation rate o ang halaga ng kuryente na dapat nilang bayaran sa power provider. Ang mahigit 6 na piso na dating sinisingil ay merong subsidiya, kaya po mas mura. Kung ang dating Pangulo ay gustong ikalas ang Mindanao sa Pilipinas, iginiit naman ni Pangulong Bongbong Marcos na katumbas ng matatag na Mindanao ang matatag na Pilipinas. At nakatutok si Mariz Umali. Sa gitna ng mga panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas, nagbitiw na ng pahayag si Pangulong Bongbong Marcos sa harap mismo ng mga lider at kinatawan ng Bangsamoro government. Bagong Pilipinas is incomplete without a Bangsamoro rising along within it. A stronger BARM means a stronger Mindanao. A stronger Mindanao. A stronger Mindanao means a stronger Philippines, bringing us closer to achieving our agendas. Dati na sinasabi ng ilang pinuno ng Bangsamoro government, hindi sila sang-ayon sa pagkalas ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Ang sabi kanina ni Chief Minister Ahod Ibrahim, the paramount objective for the Bangsamoro government remains the establishment of an autonomous region that is functional, ready and thriving in an ever-changing and competitive society. It is imperative that we fast-track all pending work and beat the deadlines we have set without compromising on the integrity of the hard-won peace agreement. Kasalukuyang pinamumunuan ng transition government ang Bangsamoro.
Ang kauna-unahang eleksyon para sa BARM Parliament mangyayari sa eleksyon 2025. Kaya panawagan ng Pangulo, let us show the world that it is peaceful and it is credible. That we cannot allow forces outside of the democratic process to deviate our dreams and our aspirations from a democratic process. Let us not allow even one single voter to be disenfranchised by violence, by intimidation, or by bribery. That is the job we have in front of us. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Dahil sa mali umanong batayan, mabibigo raw ang panawagang ikalas ang Mindanao sa Pilipinas, ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. The new call for a separate Mindanao is doomed to fail, for it is anchored on a false premise, not to mention a sheer constitutional travesty. The current leadership of BARM itself has repudiated this preposterous proposal. Ito na ang pinakamalinaw na pahayag ng pagtutol mula sa Pangulo sa panawagan na tinawag din niyang pagwasak sa bansa ang panawagan. Matatanda ang pinalutang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang secession o paghiwalay ng Mindanao sa gitna ng kontrobersya kaugnay sa People's Initiative. I strongly appeal to all concerned to stop this call for a separate Mindanao. I have said it before, and I will say it again here. Our national territory will not be diminished, even we will continue to defend it against any and all threats, external and internal. This is my guarantee, not only throughout this term, but up to my dying breath. Samantala, siniguro umano ng Vismin Cup ang pagsusulong ng mataas na kalidad ng mga laro ayon sa dati nitong commissioner. Inilabas ang pahayag kasunod ng pagtalakay sa Senado sa umano'y pagbebenta ng laro ng ilang manlalaro at referee sa Vismin Cup. Ayon kay Chris Bautista na dating Vismin Cup commissioner, naniniwala siya na ginawa niya at ng kanyang grupo na mataas ang kalidad ng kanilang mga laro. Kaya kumuha raw sila ng mga dating collegiate imports para itaas ang antas ng laro ng liga. She's a beautiful person inside and out. Ganyan inilarawan ni Dominic Roque si Bea Alonzo sa gitna ng isyu ng kanilang hiwalayan. May panawagan din ng aktor sa publiko. Makichika kay Nelson Canlas. Yes, hiwalay po si Dominic at saka si Bea. Matapos ang revelation ni Kapuso talk show host Boy Abunda na hiwalay naan niya sina Bea Alonzo at Dominic Roque, marami ang nag-abang sa opisyal na pahayag ng dalawa kaugnay sa kanilang relasyon. Wala man direktang sagot sa issue. Nire-share ngayong araw ni Dominic ang isang reel ng sweet moments nila ni Bea together. October 21, 2022 ito ay pinost ni Dominic ilang araw matapos ang birthday ni Bea na October 17. Sa caption, sinabi ni Dom na Bea is a beautiful person inside and out. Kaya pakiusap niya, tigilan na ang hate, negativity at pambabash. July 2023 nang mag-propose si Dominic kay Bea sa isang pictorial. Sa GMA Integrated News, unang ipinakita ng aktres ang kanyang engagement ring. Magkasama pang dumating ang dalawa sa GMA Gala matapos ang ilang araw. Sa mga sumunod na interview, inihayag ni Bea at Dominic na nagpaplano na sila ng kanilang kasal. Nang sumalang si Bea sa GMA Integrated News interviews noong Oktubre, sinabi niyang ine-enjoy pa raw nila ang kanilang engagement. Wala pang solid na plans. But yeah, we're talking about it. It will be next year. Pero wala pang date, wala pang details, nothing yet. Matapos ang 4 na buwan, tinanong ulit namin si Bea tungkol sa wedding plans nila ni Dom. Alam mo, wala pa talaga. So, I can't tell you anything just yet. I mean, we're getting there, but also we're very busy. Wala pa. I cannot tell you because we haven't really prepared anything yet. Halos sabay nito, napansin ng ilang netizens na hindi nasuot ni Bea ang kanyang engagement ring.
Sa ngayon, wala pa ring pahayag sina Bea at Dominic tungkol sa totoong estado ng kanilang relasyon. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Adaliano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Salamat sa iyo, Iya. O, biyernes na. Opo. Salamat. Purpose pala. Webes pala. Thank you. Kaya pala hindi pa maligalig. Hindi Wala pang dance si number. Iya. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.